So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. One Talk PH nga pala mga kababayan, nagbabalik po para sa panibagong update. sabi ko noong nakaraang video natin no, na hopefully tuloy-tuloy na no, yung ating pag-upload dito sa ating YouTube channel. Pero after 9 days, 9 or 8 days, no, ngayon lang ulit tayo nagkita-kita dahil meron pa tayong hindi pa tapos na ginagawa kasi mga kapatid. Kaya pasensya na kayo. No, and hopefully no, na this time totoo na no, na makakapag-upload na tayo ng sunod-sunod tungkol sa mga nangyayari ngayon sa loob ng ating bansa. So sa videong ito mga kababayan, atin pong tatalakayin no, itong ginawang komprontasyon at patutsadahan nitong dalawang aspiring na politiko na si Topacio at si Guanzon. Na kung saan mga kapatid ay masasabi kong nasunog no, ni Topacio itong si Guanzon dito at hindi po nakaribat mga kababayan itong si Guanzon dahil ni-real talk siya mga kapatid. Sa sobrang insecure ni Topacio kay Guanzon, ni-real talk niya agad ng harap-harapan itong si Guanzon doon sa kanilang ginawang rally dyan sa Davao. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong nasabing clip na kung saan nga nagkomprontahan itong dalawang aspiring na politiko na parehas naman na walang kwenta. Mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Oh, di ba? Sabi sabi ni Topacio, ang ganda ng intro niya, mga kasama, huwag po tayong magpapabudol. Pero kung tutuusin mga kapatid, nung moment na yan na tumayo itong si Topacio dyan sa taas ng entablado na yan mga kapatid, automatic nang bubudol na siya ng mga DDS na nandyan. Di ba? Bakit ko nasabi yan mga kapatid? Di ba matagal na siyang kilala na kaalyado ng mga DDS. Puro lang siya kwento mga kababayan. Pero yung mga hinawakan niyang kliyente, no, tulad ni Digong, ni Kibuloy, at tulad nila Alice Go, lahat yun mga kapatid, sa kulungan po ang bagsak. So sino ngayon ang nambubudol? Diba? Attorney Topacio, sino ngayon ang nambubudol? Lahat ng mga kliyente mo, no, may kinalalagyan. Lahat sila naghimas rehas. Tuloy. Mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo noon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizzo Ontiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan. Medyo mabigat yung birada niya no, nung moment na, yung time na binanggit niya yung pangalan ni Senator Risa. No? And dito nga mga kapatid, no, mamaya makikita niyo yan na kung saan nangatal-ngatal no, itong si Guanzon at hindi siya nakaribat dito sa biradang ito ni Topacio. Dahil totoo naman kasi talaga din mga kababayan na noong aspiring senator pa lang si Senator Risa ay humingi po siya ng tulong no, dito kay Sara Duterte para ikampanya siya sa Davao. Legit yun mga kababayan. Kanya nga lang mga kapatid, iba kasi si Senator Risa. No? Hindi porket tinulungan siya no, nitong mga Duterte para manalo siya bilang senator. Nung una siyang tumakbo, kukonsintihinan niya yung mga maling ginagawa ng mga Duterte sa ating mga kababayan. Diba? Ang kay Senator Risa kasi mali is mali . Diba? Yun yung gusto ko kay Senator Risa mga kababayan. Kasi pag mali ka talaga. Regardless kung may utang na loob pa siya sa'yo, no? Hindi niya pwedeng palampasin yung mga maling ginawa mo. At dito nga mga kababayan, nagagalit ang mga DDS. Dahil di umano, walang utang na loob itong si Senator Risa matapos tulungan ng mga Duterte. Well, mga kapatid, ang masasabi ko lang, no, sa ginawang yan ni Senator Risa, commended ko siya. Bakit kamo mga kababayan, mas pinili niya na pagserbisyuhan ang taong bayan kaysa magbayad utang na loob siya mga kapatid.
dito sa mga Duterte na puro po katiwalian, no, ang ginagawa mga kababayan, no, sa ating gobyerno. 'Di ba? Hindi naman tulad si Senator Risa kasi kay Robin Padilla na kung saan mga kapatid, bukod sa wala nang ang alam, no, puro lang pagserbisyo sa mga Duterte ang ginagawa ngayon sa loob ng Senado. Oh, pero dito mga kababayan, sa part na to na kinall out dito Pasio mga kapatid, itong yung nangyari nga kay Senator Risa at kay Sara Duterte noon, dito talaga tinamaan si Guanzon na kung saan mga kababayan, hindi po ito naribat ni Guanzon. Maya-maya lang makikita niyo yan mga kapatid. Kukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Anong sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Anong sinasabi nila laban kay VP Sara? Well, mga kapatid, legit yun. No? Kasi nga itong si Guanzon, sa mga hindi lang nakakaalam, sa hindi pa aware, itong si Guanzon talaga mga kapatid, certified po ito na dilawan at pinklawan. In fact mga kababayan, last 2022 election mga kapatid, no? Sa entablado po ni BP Leni ito nangangampanya. At grabe ito kung bumira mga kababayan kay President BBM, no, noong way back 2022. Lagi niyang sinisiraan, binibira niya lagi, no? Bawat kampanya ni BP Leni noon, binibira niya, no, ang BBM Sara tandem. And maliban dyan mga kapatid, bago ang 2022 election, noong time na presidente pa si former President Duterte mga kababayan, isa po talaga ito si Guanzon, no, sa bumibira sa Duterte administration. Kaya ngayon mga kapatid, ginamit ito ni Topacio laban kay Rowena Guanzon. O bakit ka nandito? Di ba noon, no, grabe ka kung bumira sa mga Duterte. O ngayon, bakit ka sumisip-sip? Bakit ka dumidikit kay BP Sara? O, akala ko ba malakas kayo? Bakit nandito ka ngayon? No, sa entablado ng mga Duterte, parang ganon yung patama dito ni tawag nitong Topacio. And isa pa mga kababayan bakit nga ba ginawa ito ni Topacio? No? Bakit nga ba ganito yung tirada ni Topacio samantalang kung tutuusin mga kapatid, magkagrupo na sila ni Rowena Guanzon. Ang totoo kasi dyan mga kababayan, na i-insecure itong si Topacio kay Rowena Guanzon. Bakit kamo mga kapatid? Syempre mga kababayan, hindi nila hawak ang takbo ng utak ni Rowena Guanzon. Mamaya niyan mga kapatid, no? Dumikit lang kay Sara yan para makakuha ng boto. 'Di ba? Pangalawa mga kababayan, no? Itong si Rowena Guanzon kasi mga kapatid, malaki din ang tsansa na gagayahin niya si Senator Risa. 'Di ba? And ito si Topacio kasi mga kapatid, siguro naiisip ni Topacio, hindi dapat nandito to si Guanzon dahil hindi naman talaga ito full-fledged na Duterte. No? Isa itong anti-Duterte noon. No? Ngayon, yung boto na makukuha niya dito, imbis na mapunta sa akin, mapupunta sa kanya. Dahil di hamak naman kasi mga kababayan, ito real talk lang, no? Di hamak naman kasi mga kapatid, na itong si Rowena Guanzon mas popular kumpara sa kanya. Si Topacio kasi mga kapatid, nakilala kasi siya bilang isang pulpul na abogado. Kasi nga, mismo yung mga kaalyado niya, mismo si Kibuloy, no? Nakulong. Oh. So ngayon mga kababayan, medyo agrabyado itong si Topacio. Dahil mismong sa loob ng circle ng mga DDS mga kapatid, hindi garantisado or walang garantiya na iboboto siya nito. Kasi nga mga kababayan, ultimo mga poon ng mga DDS. Nakulong Hindi niya na ipagtanggol. Lumalabas kasi ngayon mga kababayan na puro lang kwento itong si Topacio. No? Hanggang kwento lang siya, hanggang press briefing lang siya. No, hanggang pamilya lang yung kaya niya. Pero pagdating na sa aktual na pagdepensa sa mga kaso na kinakaharap ng kanyang mga kliyente, mga kapatid, wala siya. No, laging talo, laging nakukulong yung kanyang mga kliyente. 'Di ba? Tsaka pansinin niyo mga kapatid kung track record lang ni Guanzon at ni Topacio, sobrang layo. Nasa negative talaga itong si Topacio. Bakit ka mo mga kababayan? No? Lahat kasi ng kliyente ni Topacio mga kapatid, kalaban po ng state.
or kalaban ng gobyerno. Si Alice Go, no? Si Cassandra Ong, si Kibuloy, no? Si Digong. Lahat yan mga kababayan, kalaban po ng gobyerno. Lahat yan may mga katiwalian at katarantaduhan na ginawa sa gobyerno, yung kanyang mga kliyente. So nai-insecure dito mga kabatid or nai-insulto, no? Itong si Topacio. Dahil nga mga kababayan, parang lumalabas kasi dito na itong si Rowena Guanzon namamangka, no? Para makakuha ng boto. Iba lang yung style niya. 'Di ba? Kasi ngayon mga kabatid, parang pinapakita ni Guanzon na pabor siya kay Sara. Pero yun na nga mga kababayan, dahil galing iisa ang pinanggalingan ni Guanzon at ni Senator Risa, no, na partido, nawalan din siya ng tiwala at nai-insecure pa siya dito kay Rowena Guanzon kasi baka later on mga kabatid, masayang lang, no, imbes na makuha niya yung boto na ibinigay ng mga DDS kay Guanzon, no, napunta pa kay Guanzon. Tama ba 'yon? Imbes na siya ang iboto ng mga DDS, yon. Imbes na siya yung iboto ng mga DDS, si Guanzon pa ang binoto ng mga DDS. Tapos later on, babaliktad lang din, no? Tulad nung ginawa ni Senator Risa. Dahil parang sa kanila mga kababayan, malaking pagtatraidor yung ginawa ni Senator Risa, no, kay Sara Duterte. Dahil tinulungan na, tapos si Senator Risa pa ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nasa dahig ngayon, no? Itong si Tatay Digong nila, at isa pa diyan, ito nga si Kibuloy, 'di ba? Dahil tawag nito, isa talaga si Senator Risa sa naging daan para maikulong, no, or maikahon sa selda itong si Kibuloy. Kaya itong si Topacio ngayon mga kabatid, no, para bang bini-brainwash na niya ang mga DDS. Ito baka nakalimutan nyo, no, dating anti-Duterte to. Yung kasamahan nito dati na si Risa Hontiveros, ganito ang ginawa kay BP Sara. Iboboto nyo ba yan? Tuso, mga kabatid, no? Tuso itong si Topacio. Pero itong si Topacio din mga kababayan, no, marunong din siya, no, maghanap ng kanyang bala, 'di ba? Dahil ito nga si Guanzon dito mga kabatid ay talagang tinamaan din at nahirapan dito si Guanzon na iribat itong mga banat ni Topacio. Anyway, tuloy muna natin 'to mga kababayan. Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pinahirapan daw, no, nila Rowena Guanzon ang Duterte Youth Party List. Alam niyo mga kabatid, no, in fairness naman sa ginawa nila Guanzon, sa Duterte Youth Party List. Kasi isa talaga ito sa mga umusig sa Duterte Youth Party List eh. In fairness naman mga kababayan kay Guanzon, yes, dapat lang naman din talaga mga kabatid na mawala or tanggalan ng pwesto sa Congress yung Duterte Youth Party List. Biruin nyo mga kababayan, ilang taon ang Duterte Youth Party List na nakaupo dyan sa loob ng House of the Representatives? I think 6 na taon yata. 6 na taon silang pinapasahod mga kabatid ng taong bayan, no, ng mahigit 300,000 bawat isa sa kanila na representatives. Pero ni isang batas mga kababayan, wala pong nagawa ang Duterte Youth. Wala mga kabatid. Sa halip na magsulat sila ng mga batas, no, na papabor sa mga DDS, kahit sa mga DDS man lang, no, wala mga kabatid, no. Pero itong si Cardema noong nakaraang taon, no, merong lumabas na video niya na kung saan mga kababayan, 3 yung babae na nakaupo sa kanyang harapan. 'Di ba? Imbes na gumawa ng bill, puro babae mga kabatid. No, ang kinolekta ni Cardema. 'Di ba? Kaya normal lang or tama lang na si Bakin or tanggalan ng pwesto, no, itong Duterte Youth Party List diyan sa House of the Representatives dahil nagsasayang lang talaga ng pera ang gobyerno sa pagpapasahod dyan sa mga lintik na mga party list na yan nang wala namang nagagawang wala namang nagagawang batas. Ultimo nga yung kapatid ni Cardema na babae, no, na parang 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 spralala yung utak. 'Di ba? Napanood niyo ba 'yun nung nag-quadco mga kababayan kung paano niya ipinagtanggol si Digong? 'Di ba? Parang alam mo 'yun, parang may something sa utak. Anyway, tuloy muna natin 'to mga kapatid. Pagkatapos magsisiksik dito
Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Hindi ka nagbabanggit ng pangalan pero talagang si Guanzon yung pinapatamaan mo. Well, parehas lang naman kayo kung tutuusin, ano? Parehas lang naman kayo na aspiring pool politiko ni Rowena Guanzon. Oh. And ito mga kapatid, sa totoo lang, itong dalawang to na nakikita nyo ngayon sa inyong cellphone or sa inyong screen kung saan mo kayo nanonood, itong dalawang ito mga kababayan, wala pa itong napatunayan, no, sa bansang Pilipinas. Oh. Itong mga diskarte nila mga kapatid, diskarte po ito ng mga pool politiko na minsan na nating sinuportahan at iupo sa ating gobyerno. Oh. Ngayon lang naman to, kaya kumbaga, kaya lang naman nag-iingay itong dalawang aspiring pool politiko na ito para lang mga kababayan makakuha ng atensyon, no, sa taong bayan. 'Di ba? At ang mas malupit pa mga kapatid, no, talagang typical na pool politiko yung diskarte nila. Bakit kamo? Ina-apply nila yung diskarte mga kababayan na kung saan siraan mo yung nakaupo, no, para lumabas kang bida. Ganon yung ginagawa nila. Sinisiraan nila, ginagawa nila ng kung ano-anong issue ang presidente para lang magmukha silang bida ngayon. Oh, idagdag pa natin dito si Respicio, yung vice mayor sa Tugigaraw yata yun. Oh, grabe kung makapagsalita, tumatalsik pa yung laway. Oh, kaya pala nag-iingay itong mga hinayupak na ito mga kababayan, sorry for the word Kaya pala nag-iingay itong mga walang silbi na mga aspiring pool politiko na ito dahil meron pala silang plano tumakbo sa 2028. And ito lang mga kababayan, iisang banner sila ngayon, no, sa ilalim ni Sara Duterte. Pero mga kapatid, sila mismo nagtitirahan, nagsisiraan. Oh. Anong aasahan natin dito sa mga to mga kababayan? Ngayon pa nga lang no? Wala pa ngang tawag nito, filing of candidacy. Wala pa ngang kampanya. Nagsisiraan na. Hindi pa nga naiupo mga kapatid. Eto na. No? Nagsisiraan na sila mga kababayan. So ngayon pa lang makikita na natin mga kapatid na wala talaga tayong aasahan. Kung sakali bang maupo itong mga aspiring pool politiko na ito, wala talaga tayong aasahan na magandang public service galing sa kanila. 'Di ba? Diskarte nila mga kapatid, pang pool politiko na Oh. Kung sabihin mong relevant sila ngayon sa mga nangyayari, hindi sila relevant mga kababayan. Kaya lang nila ginagawa yan ngayon, kaya lang sila naggagalit-galitan dyan sa presidente mga kapatid para makakuha sila ng simpatya galing dito sa mga DDS dahil alam nila, no, ang mentalidad ng mga DDS. At ano ang mentalidad ng mga DDS? Kahit hindi ka pa kilala, kahit wala ka pang napatunayan sa bansang Pilipinas, kahit wala ka pang napatunayan sa inyong lugar, basta kumampi ka, no, kay BP Inday or kay Tatay Digong, automatic yan, iboboto ka namin. Oh. Basta kinalaban mo, nagalit-galitan ka dyan sa kalaban nila BP Inday at ni Tatay Digong, automatic yan. No? Iboboto ka namin. Kanya nga lang mga kapatid, itong si Topacio, insecure kay Rowena Guanzon. Kasi kung ako lang din naman DDS, bakit kita iboboto Topacio? Oh. Bakit kita iboboto? Ultimo nga si Tatay Digong at si Pastor Kibuloy, hindi mo nga naipagtanggol Oh, dito na lang ako kay Guanzon. Kumbaga mga kapatid, yung mga nangyaring palpak na paghawak ni Topacio doon sa kanyang mga kliyente, no, doon sa mga tawag dito, puo ng mga DDS, may impact yun. No? May impact yun mga kababayan. Lalo na ngayon na si Kibuloy, wala nang takas talaga. No, at si Digong nakulong na, si Alice Gunar pa-deport pa. Oh, 'di ba? Diyan pa lang mga kapatid, wala nang kumbaga loss of confidence na, no? Yung mga DDS dito kay Topacio, 'di ba? Ewan kung tama yung term ko Pero yun Hindi porket nandiyan ka ngayon sa tabi ni Sara Duterte, hindi porket kasama ka sa mga dumidepensa kay Sara Duterte ngayon, papaboran ka na ng mga DDS. Oh.
Kung wala ka namang naipakita sa kanila na magpapatunay na ikaw ay isang magiging magaling na taga-depensa ng mga Duterte, bakit ka pa nila iboboto? Dito na sila kay Rowena Guanzon. 'Di ba? And ito din mga kapatid, win-win situation din ito para sa mga DDS. 'Di ba? Dahil yung ibang mga aspiring politiko, no, na kasama nila na hindi kinakalaban si Rowena Guanzon, pwede ding i-promote ni Rowena Guanzon doon sa mga sa mga tawag nito, mga reserve niya ng mga botante. Oh, yun mga kababayan. And ito kasi si Guanzon mga kapatid, kilala ito pagdating sa Negros, 'di ba? Kumpara naman kay Topacio mga kababayan, no? Talagang walang makukuha diyan yung mga DDS or yung mga Duterte. Tulad nila Sara, wala siyang makukuha diyan, no? Kaya Topacio, dahil hindi naman naging public servant itong si Topacio eh. Sa madaling sabi mga kababayan, wala siyang gaanong reserbang boto na pwedeng iambag, no, sa grupo nila Sara Duterte. Pero itong si Guanzon, malaki, no? Malaki ang maiaambag niya kumpara kay Topacio. So, kaya itong si Topacio mga kapatid, talagang hinataw niya dito si Rowena Guanzon dahil malaki nga, yun na nga mga kababayan, gaya sabi ko sa inyo, paulit-ulit ako dito. Nakikita na ni Topacio na parang mauungusan siya ni Guanzon pagdating ng halalan. Tuloy. Na final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Ito, pakinggan nyo yung yung rebat ni Guanzon dito. And dito mga kapatid, makikita nyo, hindi niya na-rebat dito si Topacio. In fairness kay Topacio mga kababayan. Bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Dilawan mo na! Kaning tao dire yung sigig sabok-sabok na ako. Ang dilawan man kang anong gadul-dul man kang Bibisara karon. Ayaw na yun si Bibisara. Ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Di ba? Narinig niyo mga kapatid? Imbis na iribat niya yung punto ni Topacio na baka maging katulad din siya ni Senator Risa, no, kung saan tinulungan nga ni Sara Duterte, tapos sa bandang huli si Senator Risa pa yung naging dahilan ng pagkakulong ni Kibuloy at ni Digong, no? Hindi kumbaga mga kababayan, hindi na nag-focus doon si Rowena Guanzon sa part na yun dahil wala naman talaga din siyang mairiribat doon mga kapatid. Dahil as of now mga kababayan, no, bagong sali pa lang siya sa grupo ni Sara Duterte at wala naman siyang hawak na something na pwede niyang gamiting proof, no, na magiging kapaki-pakinabang siya sa mga Duterte. Kaya ang ginawa ni Rowena Guanzon dito mga kapatid, nilihis niya, dinaan na lang niya sa pagpapatawa, 'di ba? At isiningit niya yung part na wag na daw tignan kung ano man yung nakaraan niya, no? Wag na daw isali yun dito sa rally nila kung saan man siya galing dati na political colors. Ang importante na lang daw is manalo si BP Inday. Yun daw ang pinaka-main na agenda nila. Pero mga kababayan, kaya naging ganun ang sagot ni Rowena Guanzon dahil sa totoo lang mga kapatid, hindi niya talaga alam kung paano kontrahin si Topacio, no? Dahil panigurado din yun mga kapatid, yung birit na yon or yung tira na yun ni Topacio sa kanya, bumaon din yun sa utak ng mga DDS. Ngayon pa nga lang siguro mga kababayan, yung mga DDS nagdadalawang isip na rin talaga no? Dito kay Rowena Guanzon. Dahil nga doon sa brinot up ni Topacio tungkol kay Senator Risa. And malaki din ang tsansa talaga kasi mga kapatid, nagagawin din talaga ni Rowena Guanzon dahil mga kababayan, malayo pa halalan no? Malayo pa halalan mga kapatid. Malay nyo, 'di ba? Pinapaamo lang ni Rowena Guanzon yung mga DDS, no? Niloloko lang niya ang mga DDS. Hindi niloloko yung term Kumbaga, nililin lang niya. Kunwari, kaanib na siya ng mga Duterte pero deep inside pala, no? Gusto lang niya makakuha ng boto. Kaya siya nandyan ngayon.
Kaya ngayon mga kabatid, yung statement na yun ni Topacio, talagang masasabi ko na may punto din, no? At talagang dapat pag-isipan yan ng mga DDS. What if lang? No, what if lang nakalusot si Rowena Guanzon? Ano ang kasunod niyan? And sa tingin ko dito kay Rowena Guanzon mga kabatid, no? Sumasakay lang to ngayon sa kung anong meron sila ni Sara Sinasakyan lang nito Pero later on din talaga mga kababayan, naniniwala ako na magiging loyal pa rin ito, no? Sa tawag sa mga dilawan. 'Di ba? Ilang taon to naging dilawan mga kababayan ilang taon siya naging dilawan. Alam na niya kung ano ang pinaglalaban ng mga dilawan. And I don't think so mga kabatid, no, na itong si Rowena Guanzon papabor sa mga tukhang-tukhang na 'yan. 'Di ba? Hindi ako maniniwala mga kababayan na itong si Guanzon, pag halimbawa nanalo si Sara, tapos nagkaroon ng yun na nga, no, tukhang na naman, kakampihan niya si Sara. I don't think so mga kabatid na magiging ganon si Rowena Guanzon. Panigurado niyan mga kababayan, yun ang gagamiting daan ni Rowena Guanzon para makalabas na siya, no, sa grupo nila Sara Duterte. Kaya kayong mga DDS kayo, mag-isip-isip na kayo. 'Di ba? Dito sa dalawang ito, wala kayong dapat iboto diyan, no? Itong si Topacio, no, pulpul na abogado 'yan. Kaya lahat namang hinawakan niyang mga kliyente, including Kibuloy and Tatay Digong nyo, na kulong dahil wala talaga siyang kakayanan na ipanalo yung mga kaso ng mga yun. Kasi kung totoong magaling yan si Topacio, dapat nanalo na yan. No, dapat hindi nakakulong ngayon si Kibuloy. Ito namang si Rowena Guanzon, yun din. 'Di ba? Hindi kayo sure, no? Baka pagkatapos ng halalan at nakakuha ito ng pwesto sa Senado, biglang babaliktad. Kaya wag niyo nang i-consider itong dalawang ito, no? Kanya-kanya lang silang propaganda diyan ngayon sa stage, pero tignan niyo mabuti, no, kung karapat-dapat bang iboto yung mga 'yan. Tignan niyo na lang yung mga ginawa nila at ginawa ng mga kasamahan nila. 'Di ba? Gaya ng sabi ko sa inyo, itong si Guanzon, I don't think so napapabor sa tukhang 'yan, na kung saan tuwang-tuwa kayo sa tukhang na 'yan. 'Di ba? Dahil 'di ba diyan niyo na nasabi na safe ang panahon ni Tatay Digong dahil sa tukhang na 'yan. I don't think so na itong si Guanzon papaboran 'yan kapag halimbawa lang nakalusot si Sara sa 2028. Kaya mag-isip-isip na kayo. Tuloy. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami ka. Hirap na siya gumagawa na lang siya ng kwento patungkol kay Sara Kahit daw dilaw ka, kahit daw pink ka, kahit daw pula ka o blue ka. Sabi ni Sara, wala na kaming galit sa inyo. 'Di ba? Hindi na niya alam yung sasabihin niya Gumagawa na lang siya ng sarili niyang script Dahil mga kababayan, talagang tinamaan siya, tumago sa kanya yung yung pag-call out ni Topacio kay Senator Risa. 'Di ba? Yun mga kabatid. Kaya medyo na-carried away, no? Itong si Guanzon, kung ano-ano na lang pinagsasabi niya dito para lang makabawi, pero hindi yun. Bumaon talaga sa utak ng mga DDS yun, mga kabatid. Akig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Kaya kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Talaga ba? Kung hindi daw si Sara Duterte ang magiging presidente sa 2028, mga kababayan, wala daw mananagot. Ang tanong, hinarap ba ni Sara yung mga akusasyon laban sa kanya?
I-ultimo nga yung paghamon sa kanya ngayon na ilabas yung kanyang i-wave niya yung bank secrecy na tinatawag. Hindi kayang gawin ni Sara eh. Bakit kamo? Dahil natatakot siya na, na mabulgar kung gaano kadami yung kanilang pera. Oh. Eh yung sa kwan niya, sa confidential funds. Oh. Hindi ba takot din siyang harapin yan? Kaya nga, pinapa-kwan niya eh. Pinapa-dissolve niya yung impeachment laban sa kanya eh. Oh. Pinapabasura niya. Dahil takot siyang harapin. Oh. Takot siyang managot. Oh. Tapos sasabihin mo ngayon, kung hindi mananalo si Sara sa 2028, walang mapapanagot. Oh. Mismong si Sara nga eh. May pananagutan sa taong bayan eh. Oh. Mas lalong walang mapapanagot yan. Oh, or hindi yan mananagot sa kung ano mang akusasyon na meron siya ngayon pag siya ang nanalong presidente. Lahat ng akusasyon laban sa kanya, no, mawawala yun na parang bula. Oh, dapat maging modelo si Sara. Di ba? Dapat ngayon humarap siya. Harapin niya yung mga inaakusa sa kanya. Sagutin niya yung mga hamon sa kanya. Oh, para maniwala kami na sa 2028 kaya niyang panagutin yung mga sinasabi niyong mga corrupt na mga politiko. Oh, alam niyo mga kapatid, ito ang realidad Kung sakali mang makalusot si Sara, no, sa 2028, ito ang pinaka masakit na realidad. Yung buong 6 na taon na yan mga kababayan, no, gagamitin lang ni Sara Duterte yan para maghigante, no, doon sa mga nagpakulong sa ama niya. No, doon sa mga nagpakulong sa kanilang mga kaalyado. Walang mangyayaring magandang serbisyo mga kapatid kapag si Sara ang nanalo. Oh. Kawawa ang Pilipinas mga kababayan dahil yung buong 6 na taon na yan, mapupuno yan ng paghihigante. Oh. Gagamitin lang niya ang mga pulis. Panigurado yan. Gagamitin niya uli yung mga pulis para gawing armas, no? Para maipakulong o mahuli yung mga gusto niyang ipakulong pagdating ng panahon na yan. Paghihiganti lang yan mga kapatid. Walang katahimikang dala si Sara Duterte sa 2028. Diba? Ngayon pa nga lang, diba? I think noong nakaraang taon yata sinabi ni Basti ba o ni Pulong, na maghihiganti talaga sila pag nakabalik lang ang Duterte sa Malacanang. Lahat daw, no, nang umusig sa kanyang ama, may kalalagyan. Diyan pa lang mga kababayan, kitang-kita na natin kung ano yung motibo nila. Itong mga DDS kasi hindi naman kasi sila nag-iisip eh. 'Di ba? Hindi talaga yan sila nag-iisip mga kababayan. Every time na may magsasalita labang kay Tatay Digong nila or kay BP Inday nila, ang lagi nilang iniisip, paninira nyo lang yan sa mga Duterte. Diba? Pero hindi nyo siguro alam na ngayon lang kayo kailangan ng mga Duterte. Pagdating ng araw, pag nakabalik na yan, kung sakali mang palari niyan at makabalik yan, itsapuera na kayo. Kayo lahat, no? Kayo lahat ng mga DDS, no? Pwede kayong gamitin, no, sa propaganda ni Sara para mapabango lang yung kanyang pangalan. Tulad ni Digong, 'di ba? Ginamit niya nung nakaraang halalan, no, noong 2016 national election or bago mag 2016 national election, 'di ba? Ginamit din ni Duterte yung mga Pilipino. Maraming sumuporta sa kanya pero noong nakaupo na siya mga kapatid, no, ultimo yung mga bumoto sa kanya, ultimo yung mga anak nun. 'Di ba? Alam niyo na kung anong ginawa ni Duterte sa kanila. 30,000 sila mahigit mga kababayan. Maraming mga pamilya na supporters ni Duterte ang tinamaan ng tukhang ni Digong.
para lang pagtakpan, no, yung mga illegal na negosyo ni Michael Yang na pinapasok niya dito sa loob ng ating bansa during sa time ni Duterte. Oh. Tapos sasabihin pa ni Guanzon, mapapanagot daw. Wala daw mapapanagot kapag hindi nanalo si Sara sa 2028. Eh di wow. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na Kamangmangan mo na yan. No? Kamangmangan mo na yan. Pagkakaalam ko, abogada din to si Guanzon eh. No? Parang attorney din to eh. Pero inyo yan, mga kabatid. ang tawag nito, ang lalim ng pinag-aralan. No? Pero mga kababayan, na brainwash pa ng mga Duterte. Pero gaya ng sabi ko nga sa inyo, huwag kayong pasisiguro diyan kay Guanzon. Baka pinapasakay lang kayo sa kanyang propaganda ngayon. Eh dito pa nga lang kay Topacio eh, no? Tinamaan na siya, na real talk na siya, tumago sa kanya. Oh. Hindi na niya alam kung paano i-rebut 'yon. Oh. Ginagamit na lang niya ang pangalan ni Sara Duterte. 'Di ba? ginagamit na lang niya yung pangalan ni Sara Duterte para lang mabura sa isip niyo yung mga sinabi ni Topacio. Pero ang totoo diyan, no, baka nga, 'di ba? Matulad kay Senator Risa din itong si Guanzon. At ito din ang unang tutuklaw kay BP Inday ninyo kapag pinalad ito. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na to. No, kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-subscribe na rin kayo dyan kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at i-turn on ang notification bell nang sa ganun, updated kayo, no, kapag may bago tayong upload dito sa ating YouTube channel. And hopefully, tuloy-tuloy na yung ating pagko-content ngayon mga kabatid dahil wala na rin akong sinasahod talaga. Alam niyo naman, buhay ng YouTube mga kababayan, pag wala kang content, wala ka rin talagang sahod. Hanggang dito na lang. Adios.